Grabe yung piyersa ang ginawa niya guys, oh. Itim kasi ng usok. Ano kayang ginagawa dyan? So yun guys, sa Mega Loud shoutout. Nandito tayo sa MUA, sa likod ng MUA actually. No? Ang ating puntahan dito ay ang reclamation. Kakatapos lang kasi ng bagyo. So tingnan natin kung anong nangyari sa reclamation. Palagi naman tayo nagpupunta dito para makita nyo ang kalagayan or sitwasyon ng ating karagatan sa ngayon. So naisipan ko na pumunta dito sa MUA. Actually dito ako ngayon nakapatong sa taas ng MUA or sa third floor ng MUA, yung SM Sky, MUA Sky, sorry. So dito kasi guys may sa rooftop niya may pasyalan din, ginawa nilang parang yung outdoor sa taas. So dito sa ating tinatayuan nakikita ang reclamation, So ang lapad na, grabe. Nung dati ang nakikita dito, yan ang nakikita na yan puro lang dagat. Pero ngayon puro lupa na. May natira na kunting tubig or dagat kasi ayon sa rules na kailangan mag-iwan ng ilang metro na 50 meters o 100 meters ayon sa rules ng DNR na mag-iwan ng kunting puwang yung reclamation at saka yung between ng reclamation at saka MUA. Para may maiwan naman na espasyo ng tubig, Hindi naman na dugtong lang agad, di ba? Alam naman natin na itong reclamation ay matagal na, panahon pa yata ito ni Duterte, na inumpisahan ang reclamation. So maya bababa tayo, gusto ko lang ipakita itong view na ito para may tawag na tayong top view. So nakikita natin yung mga backhoe, crane, at saka yung mga heavy equipment nila, kompleto yan. Mula sa pickup, dump truck, backhoe, crane, at saka iba-ibang size ng crane. May nakita pa nga ako diyan na sa 200 tons yata, napakalaki na, At meron silang barge, na may kargang backhoe. Parehas ito guys nung nagbuhos sa Dolomite, ganyan siya, barge na may kargang buhangin and then inuhulog ng bako. So ganyan talaga siya nung kasagsagan pa ng Dolomite. Although I don't know kung anong relation ng contractor ng reclamation sa nag-construct ng Dolomite, parang may similar o isa lang yata. Kasi ang nakikita ko dati noon yung binubuhos, although yung barko kasi hindi yan makapunta sa dalampasigan. Kaya ang ginawa nila noon, ganitong type barge ni siya. Kasi kung ang barko na may conveyor, hindi siya makapenetrate sa gilid dahil nga sasayad na siya. Kailangan lang kasi malalim. So ang mga barko ay doon lang yan sa malalim. Pag dito na sa mga gilid, ganyang type ang ginagamit nila dahil nga pang mababaw talaga siya. So yan So yan ang siyempre ang Ferris wheel, napakataas na Ferris wheel yan ng dito sa MUA. Grabe. So maya lang guys, ito pakita ko lang, isang pasada lang to, pakita ko yung sa taas and then baba tayo mamaya. Tingnan natin ang malapitan yan kung ano ba talaga ang kanilang ginagawa. Although nakikita naman natin, pero mas maganda pa rin pag malapitan, ma-focus natin ang mga activity na hindi nakikita sa malayo pero makikita sa malapit.
So ayan, nandito na tayo sa ilalim at medyo doon tayo dumaan sa kabila, no. Dalawa kasi ang babaan dito. So ngayon makita natin guys ang malapitan na. Dito lang tayo sa kabila, no. Sa gilid nakikita ko yung kanilang riprap or tawag yan dike, diki, no. So may diki na rin sila sa kabila eh. So although dito sa part no ng SM MOA, meron ng concrete wall yan, matagal na yan. At ito yung nakikita natin kanina dun sa taas, yung tugboat at saka yung barge na may lamang buhangin at may nakapatong na backhoe na siyang nagdidiskarga ng buhangin. Long barrel, no, tawag dyan, na backhoe kasi mahaba yung kanyang galamay, no, long barrel siya. So, hindi tayo masyado makalapit kasi guys dito maraming mga taong nakaupo din, no, na mamasyal. So, dito na tayo although hindi naman na gaanong kalapit, ano. Pero as in, kita nyo naman, clear na clear yung diki, yung nakikita natin kanilang mga crane, no, yan, no. And iba pang heavy equipment nila. Pero yung nakatawag pansin sa akin itong dalawa kasi, itong tugboat at saka yung yung barge na may karga ng buhangin at backhoe, no. Ito talaga ngayon yung nila, yung kumbaga pinaka-highlight, no, sa although may mga ibang activity pa tulad niyang crane na yan, no, pero malalayo na eh. Sa mga malalapit ito lang yung nakikita natin, yung tugboat at saka yung barge. No need naman to explain, so siyempre nagbubuo sila dyan. Siguro kasi may surveyor din yan sila guys eh. May underground surveyor din yan sila. Siguro may kulang pa or may tinambakan sila na bahagi dyan na kailangan pa nila ng buhangin, no, padalhan ng buhangin. So, siguro dinagdagan lang nila yung para baka may standard kasi sila, no. Ang pinaka game player talaga dito, ito yung tugboat. Kasi paikot-ikot talaga siya sa barge na may kargang buhangin, no. Siya talaga yung main course, no. Yung kita nyo naman yung usok talagang ang itim. So talagang nagtatrabaho siya sa bahagi na yan. Parang may may binubunot sila. So nakikita nyo naman ang mga activity dito sa reclamation, So kung ano man ang kanilang mga standard, mga processing dyan. So wala akong ideya masyado sa standard na sinusunod sa reclamation. Buti kung piping sana. So yan guys ang update dito sa reclamation. Salamat po. Mag-ingat po tayo, medyo maulan ang araw natin ngayon.